Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid. Uh, sa pong paksa ang ating pag-uusapan ngayon. Ayaw po sana natin patulan itong pronouncement ni dating Senador Antonio Trillanes na siya ay tatakbo bilang Pangulo. Well, sabi nga, wala namang masama. Libre naman ang mangarap. Katunayan po, kahit sino, pwedeng mangarap na maging Pangulo. Kaya lamang po itong si Senador Trillanes, mukha pong mukhang nababaliw sa kanyang pangarap. Bakit po? Una, sinasabi nga natin, hindi nga po siya nanalo kahit Vice President noong 2016. Alam naman natin yan, tumakbo po yan si Trillanes bilang Vice President and he did not win. At mula noong 2016, wala naman po siyang substantial achievements na pwedeng masabi na maaring ito ang which will turn out votes in his favor for a higher office such as presidency. On the contrary po, maraming, kumbaga wala naman itong ginawa kundi atakihin ang ating Pangulo, making it appears that the President is the worst. At para itong asong ulol na kahol ng kahol. Wala naman pong tinatahulan. So, kumbaga, worth talking about kung tutusin. Kaya sa marami po nitong nasabi, hindi po natin ito pinag-uukulan ng pansin. Ngunit ang tanong, bakit ngayon pinag-uukulan natin? Gusto lang po natin punahin na tila baga nagiging kultura ng ating mga politiko na mangarap maging presidente o mangarap sa isang posisyon bagamat walang kakayahan. Although maaring sa kanyang paniniwala kaya niya, otherwise he would not aspire for the said office. Kasi po naging kultura na nga sa mga Pilipino. Halimbawa po, for 2022 election, ariyan si Manny Pacquiao na nagpahiwatig na rin ng kanyang intensyon. At alam po natin, marami dyan. Si Lacson, si Gordon, imbis na rin ito si Grace po. At maaari po dyan, Pangilinan, Soto, Trilon. So in other words, marami pong pag-aspire.
Sabi po naman natin, wala namang masama. Ngunit ang masama dito po ay para bagang ang opisina ng Pangulo ay hindi na pinag-iisipan ng ating mga politiko. Basta ang malaga, may pera sila o popular sila o sa kanilang paniniwala, kilala sila. Kaya tatakbo bilang Pangulo. Ngunit sa nangyari po ng 2016 election, kung saan ay halal si Pangulong Duterte, hindi popular, hindi popular at wala pong pera. Ngunit ano po ang implication ng kanyang pagkapanalo? At kung iisipin po natin, napakalaki po ng kanyang agwat, somewhat about 5 million more to his closest rival, Marojas, who was at the time considered the most popular, mayroong makinarya, at may pera. Pero ang tanong, bakit po naiwan ng napakalaking distansya si Rojas at si Crispo? Ano po ang ipinahiwatig ng voting behavior sa ngayon? Kung titingnan po natin, Duterte won the presidential election because of his electoral campaign. Ang sabi niya, pag siyang nanalo, tatapusin niya ang droga sa loob ng 6 na buwan. Tatapusin niya ang korupsyon. Gagamitin niya ang kamay na bakal para ipatupad ang mga pangakong iyon. At kung atin pong bibigyan yan ng cross analysis, ang malaking sektor na tumangkilik sa ating Pangulo ay ang sektor ng kabataan, mga estudyante lalo na. Ibig po sabihin, itong sektor ng kabataan na bumoto sa ating Pangulo ay gutom sa isang makabuluhang pagbabago, at naintindihan po nila na ang kailangan upang maipatupad ang pagbabago, ang makabuluhang pagbabago na kanilang hinahangad, ay makakamit lamang sa pamamagitan ng kamay na bakal na siyang ipinangako ng ating Pangulo. At kung mapupuna din po natin, 5 taon na pong nanungkulan ng ating Pangulo, 1 taon na lamang ang nalalabi. Ngunit patuloy pa rin ang malaking suporta sa kanya, lalo na sa bahagi ng mga bumoto sa kanya, sapagkat nakikita nila na ginagawa po ng Pangulo ang kanyang ipinangako, na linisin ang ating lipunan mula sa droga, sa korupsyon, at magkaroon po ng performance. Alam po natin
dito sa Pilipinas, nagkaroon po ng maraming struktura na yan. Lung center, heart center, cultural center, at iba pa po mga paggawain dyan. Noong panahon po ni Pangulong Marcos. Pagkatapos po mula noong 1986 hanggang 2016, ang nanungkulan po simula kay Cory Aquino, Ramos, Irap, JMA, Pinoy, wala po silang naitayo. Kung mayroon man po, very minimal. Kalimitan hindi po natatapos ang proyekto sapagkat ito ay nauwi lamang sa Coraco. Ngunit sa panahon po ng ating Pangulo, through the build projects, marami pong naipatayo ng mga infrastruktura. Sa kabila na mayroon tayong kinakaharap na matinding crisis katulad ng COVID pandemic, marami pa rin ang paggawaing bayan na naipatupad. Halimbawa po yung cleaning up ng Manila Bay, rehabilitation ng Manila Bay, rehabilitation ng Boracay at ng iba pa po. So nagpapakita po ito na ang ating Pangulo ay naging one of the most achiever as a president. Pero si Trillanes po, even si Pacquiao, si Robredo at yung mga opposition, wala po silang nakitang tama sa ginagawa ng ating Pangulo. Bakit po? Sapagkat sila ay nag-aspire, they are also aspiring to become president, the next president by 2022. And the only way to do that is to discredit, to destroy the credibility of President Duterte. Bakit po? Sapagkat kung hindi po nila masisira ang credibility ng ating Pangulo, whoever the President will endorse as his standard bearer to ensure that his legacy be continued, mananalo po. Sa makatuwid itong mga kritiko na to, they would be losing their chances to be the next president. So ang ginagawa po nila, they are creating a lot of issues against the president. Pati yung biro na jet ski papuntang Scarborough Shoal, ginagamit pong issue. Yung West Philippine Sea, they are making it a very big deal para ipakita yung inaction, indecisiveness, yung sinasabi nilang pagsuko ng soberenya ng West Philippine Sea sa mga Chino, hoping na makukumbinsi nila ang sambayanan dito sa issue na ito na talagang give up na ni Pangulong Duterte in favor of China ang West Philippine Sea o ang Scarborough Shoal. Yung mga reefs yan, Julian Felipe Reefs,
Ngunit sa kabutihang palad, dahil po sa social media, na ibubulgar o nailalantad ang katotohanan na hindi po si Pangulong Duterte ang nagbigay o ang nagsuko ng soberenya ng West Philippine Sea sa China, sapagkat napag-alaman po na iyan inatasan ng ating Pangulong Benigno Aquino III na mag-withdraw ang ating mga kasundaluhan dyan noong 2012. Di umano sapagkat may kasunduan na sabay na mag-withdraw, aalis ang China at ang Philippine forces. Umalis po ang pwersa natin pero nanatili ang China. At hindi lang basta nanatili, gumawa ng mga artificial na isla. At wala pong ginawa ang administrasyong Aquino. Sino po ang kasama ni Aquino? Si Trillanes, Carpio, Del Rosario, De Lima, yung Quisha, ambassador sa Washington noong mga panahon yun. They did not do anything to recover our position. On the contrary, they allowed China to occupy the area and even build structures on the sea. Tapos ngayon itong mga tao na to na siyang nagsuko ng soberenya sa China dyan sa West Philippine Sea, sila ngayon ang mga kritiko ng ating Pangulo at ibinibintang sa ating Pangulo ang kanilang kasalanan. And take note po, itong mga nagbibintang na ito are the aspiring presidents by 2022. So, ang atin pong punto dito, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, ang mga aspirants, politicians to become presidents, hindi po interest ng bayan ang nasa kanilang utak. Ang mahalaga, sila ay makaupo bilang Pangulo by all means. Sukdang lokohin nila ang sambayanang Pilipino, sapagkat ang kanilang paniniwala, madali nilang mabilog ang ulo ng mga Pinoy. Ito po ang masasabi natin sa mga politikong ito. Ibang-iba na po ang kulturang politikal sa ating bansa ngayon. Napatunayan yan noong 2016 election. Pangalawa, matalino at mulat na po ang mga butanteng Pinoy ngayon dahil sa social media. Nung wala pa pong social media o hindi pa ganoong kalawak ang social media because of limited internet technology, ang public opinion, ang public informations, ang public knowledge depended solely on mainstream media. Halimbawa po, ABS-CBN, GMA at ibang mga channel dyan. At ang mga yung written media, yung mga dyaryo,
kung saan ito pong mga mainstream media na to, mga traditional, ay sinasala po nila ang mga informasyon at ang mga balita na kanilang ipinalalabas ayon sa kanilang interest, at ang mga politikong ito ay kasabwat nila. Kaya nga kamakailan lamang 15 senador ang nagnanais na mabuksan na muli ang ABS-CBN, sapagkat ang ABS-CBN po ang isa sa pinakamalaki, almost 50%. It shaped the voting, the public opinion. So, kung sino ang ipinopromote ng mga medyang ito by mental conditioning for the voting public, usually yun po ang lumalabas. Ngunit iba na po ngayon, because with the social media, everybody can air his opinion directly to the public. Lalo na po ngayon, lahat nag-a-avail na po ng YouTube, Facebook. So in other words, there is going on a massive education, political education for the voting public. Hindi na po kayang bulahin ng mga politiko ang sambayan ng Pilipino. This could be the beginning of a genuine political changes in the country. Sa dami po ng mga YouTube vloggers who are trying to disseminate informations, sinasabi nila mga trolls, maring may ilan po dyan, pero majority, we believe, are doing this because they believe that they want to participate in the nation building. Kaya nga po, ang sabi ni Senator Lacson, dahil sa mga troll farms sa social media, hindi makakapamili ang mga botante ng maayos dahil maraming mga fake news dito sa social media. Hindi po totoo yan. Mas maraming fake news ang mga mainstream media na kung saan kanilang sinasala ang mga information upang mas tiyak na ang mailalabas lang nila ay yung mga balita, informations that would serve their interest. Pero ngayon po, mas marami na ngayon ang informations directly from the social media, from small bloggers who tried to participate in the shaping of the public opinion based on their honest to goodness desire to help building this country for a better place for the Filipino people. Kaya ito po ang malaking contribution ng YouTube, sapagkat nagkakaroon po ng massive political education ang ating mga kababayan. Of course, mayroon pa ring limitation in the sense na hindi naman po lahat nakakapag-avail. Limited, lalo na po medyo may kamahalan din naman ang internet connection. Kaya nga po we hope
na dumating ang panahon na maging libre ito. Nang sa ganun, everyone could have an access to the internet connection for them to be able to obtain directly informations from the social media. Sapagkat ito po ang magpapalaya sa ating bansa mula sa mga oligarkiya na sila ang may hawak ng mga mainstream media na yan. Kaya nga po, katulad ng sinasabi ni Trillanes, kung wala pong mga social media na nagpapaalam sa kung ano ang tunay na ginagawa ni Trillanes, maaaring magkaroon po siya ng tsansa na manalo sapagkat magaling po ito magsinungaling. Pero with the social media around, we are very much confident nag-iilusyon po ito si Trillanes na maging Pangulo. Alam po natin, alam ng mga Pinoy na hindi po siya karapat-dapat. Among the aspirants as of now, sa ating paniniwala, the best is Inday Sara kung nag-a-aspire nga. But we hope that she should aspire to continue the legacy of her father. Ito si Bongbong Marcos, among the presidential, assuming na hindi tumakbo si Inday Sara, he could also be one of the best choice for presidency. At sana kung tumakbo si Inday Sara, mag-give way po ito si Bongbong Marcos at mag-busy na lamang. Anyway, malaki possibility na manalo po siyang vice, and by 2028 indibag na po ang pagiging Pangulo niya. Pero ito pong iba, Trillanes, Pacquiao, Crispo, Lacson, sila po ay walang magagawa. Matutulad lang din po ang ating bansa kapag sila ang nanungkulan. Matutulad lang kay Cory, kay Ramos, kay GMA, and worse kay Pinoy at kay Cory. With due respect po kay GMA, malaki po ang ating paniwala na she is one of the best presidents that we ever had. Kaya nga lamang po talaga ng mga panahon na yon, limitado pa yung ating access to the social media. Mga mainstream media pa ang nagmamanipulate noon. Kaya medyo na palitaw nila na most corrupt government ang kay GMA, that we don't believe. In the same way, na bakit ba bumagsak si Marcos? Because also of the Lopezes with the ABS-CBN. Yung mga social media, but because Marcos was also in his way to wash away the oligarchs. So, nagtulong-tulong po lahat ng mga oligarchs para mapatalsik si Pangulong Marcos gamit yung mainstream media.
So, and this is still what they are trying to do now with these different issues against President Duterte. Ang maganda nga lamang po, marami na tayong mga small vloggers na bigay ng mga komento, informasyon sa kung ano talaga ang achievement ng ating Pangulo, contrary to what his critics are saying against him. So ito po ang kagandahan ng social media. On our part, ang inyong lingkod po, walang ibang layunin kung hindi ibahagi din, makibahagi sa pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng ganitong pamamaraan. On the while po, maraming salamat, magandang gabi. At bilang suporta po, inaanyayahan natin na subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, marami pong salamat at magandang gabi.